Salamat mga kababayan natin, mga sumusubaybay po ng mainit at mamayagpag po na programa natin, lalo na po sa ating radyo ng Arana. DCME KC30, George Caredo po yan kay Tito. At kay Nanay Stella Bulacan ng GMAD, Guardians Magistrate Advocate for Democracy International. At saka kay Ama, yung Salen, One Care Guardians. Salute po sa lahat ng mga Supremo at sa lahat po ng kapatiran ng Guardians. Nice po lang natin na may bahagi ang ating kakayanan para po mabigyan ng tuldok ang lahat po ng mga naghihirap sa lahat ng karamdaman, lalo na po mga kababayan. Ang nakikita kong paghihirap ng mga Pilipino natin na nagkakaroon po ng problema sa chronic kidney failure, no? Yung talagang tumitigas ang katawan, no? So kailangan po rin yan ay maniin kung po baga medyo alertado tayo in advance so that we don't have to need to worry and we don't need to come to the point of treatment, because in reality base ang kailangan po talaga ng tao ay prevention is better than to all kind of cure. Tama po yun. Ang problema po nga natin, nawiwili po tayo sa ating masasarap na inumin at pagkain. So ngayon po, ang gagawin po natin ay isa lang ang gagawin natin. At bago po tayo pumabagit na ay bumabati po tayo ng maligayang araw natin sa mga may kaarawan. Happy birthday po sa nagsiselebrate ng mga senior citizen dyan na sinila ngayong June 1, no? June 2, taong kasalukuyan ng 2025. At sana po sa lahat po ng mga nandyan ay atin po nating mapagtanto na mayroon po tayong kasagutan sa lahat ng karamdaman na dapat po hindi tayo maghirap. Ulit-ulit ko pong tinatalakay ang hamong natin nito hanggang sa pusong parado, obstruction, enlargement, yan po ay may himala, no? At hindi naman po tayo nagkulang ng mga testimony, no? Sa mga nakasubok po na katulad sa barangay sa Uyo 99, no? 3 beses po inatake sa puso yung isa. Yung isa po naman hindi na rin nakapagsalita, yung pala inaatake na sa puso pa rin po yon. At the same time, bago po nagpagamot sa akin yon, yung hindi na po makapagsalita, no? Talagang suffocated na, choking na. Yung po pala ay bago pumunta sa akin ay 7 lalaki ang tinapon niya sa kalsada. Sabi ko lang po sa kanya may kaunting bati at sapagkat yun po ang katotohanan. Ngunit yung history po ng babae, bata pa lang, dalaga pa lang, wala pang asawa, ay meron na raw po nag-aalaga, no? Kaya po iniiwasan siya ng samot-saring mga manggagamot na tulad namin na may pagka-exorcist, may pagka-albularyo, babaylan. Iniwasan po kasi po lahat ng mga bodyguard ng mga manggagamot nito ay pinantapon po sa kalsada at hindi makaya. At nung pinainom po natin ng ating herbal, may kasamang pong binditadong orasyon, maika, yun po na naglabanan. Kasi po may sakit sa puso hindi po pwedeng ipitan, kaya ang ginagawa po natin pag ganyan, bautiso. At saka pinapainom po natin yung process ng new generation healing power ng exorcist natin, ay pinapainom po lamang yun at binibindisyonan.
At yun po nga, nagkaroon po ng battle at talagang hindi na makahinga. Kapit-kapit po yung lieg at sinabi, salamat Dok. Dahil akala po hindi na ako tatagal. So yun po ang pagkakaiba natin sa nag-ano po tayo, nag-electric pan tayo. So naka-winter jacket tayo. Yan. Yun po ang pagkakaiba natin sa lahat po ng manggagamot pabaylan. Ang hinahanap po natin yung talagang deadly sickness, troubleshooting. Kaya po kung kayo po ay may mga nababalita, kapitbahay natin na talagang sumuko na sa ospital, sumuko na sa mga manggagamot, na rekta tayo, na hindi naman nakapag-aral ng pagiging assassin mediko. Pasensyahan po ha, sapagkat yun po ang ginagamit natin, sapagkat sa health mission o sa larangan po ng gamutan, convicted tayo kung kahit hindi po natin nahihipo ang pasyente, nandun, nakatambay lang, inatake sa puso. What will you gonna do? What will you do if you do not understood the life and death of the training in medico, in medicine? There's no such excuses if you experience like this, no? Hindi mo naman akmang ginagalaw, pinapainom o inarasyonan o hinilot man lang, inatake na po sa puso. So, kaya po yung ibang mga babaylan at mga manggagamot na kapatid natin, nag-iingat yan. Sapagkat doon sa amin po sa Cuenca daw, no? Hindi ko lang po makaklar kay Tito Rolly kung nabilanggo yung isang exorcist doon na gumabot sa barangay Pilipi, Cuenca, Lipa City. No? Pagkagamot, pinatake na sa puso, patay. Siyempre, wala namang understanding yung ating babaylan doon o albularyo doon, namatay. Automatic, sigurado, convicted yan sa akin lang. So, sa atin po, ngayon ay nandiyan po sa screen ang ating long distance. Kung nasa Manila po kayo, tumawag po lang tayo 754 5512. Yan po ang ating numero. Na pwede po tayong malocate ng mga taga-probinsya po natin sapagkat paminsan-minsan po ay nandito tayo sa ating pong provincial province of Marinduque, no? At nais po nating panawagan kasi man po ang may mga kasaysayan na pagamat tapos na tayo sa gamutan sa ospital, clinical, no? O mga kapatid kong mga nag-aaral ng medisina ng kumbati, ito po ay marami. Taasan ko pong pinapaalam niya, napakalami pong endeavor, field of medicine, theory na ating pong na-research, no? May nephrology sa kidney, cardiology sa puso, no? Ophthalmology sa mata, gerontologist, ito yung advanced aged, that is the most mistake of our generation, no? The study of aged, kung bakit ka kumukulubot at nagkakaroon ng karamdaman. Siyempre pag tumatanda ang tao, nandiyan na po yung pribiliyo para na po tayo ay magkasakit, no? Tumawag lamang po kayo at nandiyan po tayo. Huwag po ninyong sayangin ang buhay, minsan lamang po yan. Kaya po yung mga buzzer natin, hihintay natin para po makapagsumbong sila sa buong mundo. So, sa mga sinasabi ko, touch of death. Na kapag po may natake dyan sa kalsada, yung mga media, ano po natin, kapatiran sa telebisyon, yun ang hanapin ninyo. Na matibay na sinasabi ko na baguhin ng Republic Act na pag may nagkaroon ng emergency accident, no? Heart attack or hypertension, nag-collapse, no? Nagkaroon ng state of shock, yung albularyo na manggagamot na tulad natin o mga doktor, maging liable, no? Wala, iniwasan natin ng mga aksidenteng ito. Kahit na sino, hindi maglalakas ng loob na magpakamatay at makulong po.
dahil lang sa pagiging lingkod bayan, no? Charity na, servant pa ng Panginoon. Dalawa, public servant, charity servant, tatlo. Community servant. Pag sinabi raw po ang public servant, may pondo. Pag sinabi charity servant, walang pondo. God servant, walang pondo. So, yun lamang po ang aking pinapalam sa live na to para po ang lahat mapaglingkuran. Hanggang Masbate, nanawagan tayo hanggang sa Romblon, Mindoro. Yung aking pong mga taga Mindoro naging pasyente dyan na talagang sinukuha ng lahat na hanggang Bisaya. Hindi ko na po yun na pinutage kasi ano po yun classified yung family, pero nandyan po yan sa Mindoro. Ang sakit po niya, pancreatitis, no? Yung parang bumubukol dito sa kaliwang upper quadrant stomach, no? Yung po ang pancreatitis, lahat po niya, pag may pancreatitis po tayo, lahat po niya pinapatigas po ang lahat po ng mga muscles natin, mga internal organ, kahit na abdo titigas. At ang potassium mo, sodium mo, magnesium mo, all in all, no? Nagkakaroon ng shutdown, no? Parang mapupulyo, no? Yan po ang nangyayari sa pasyenteng mayroong pancreatitis. Laging bloated siya. Siyempre, yung Langarian inlets niya, yung pancreatic acid, pag yan ay gumapang po, titigas ka talaga dyan, kailangan kang huminga. Walang tutay ka. So, kailangan po, basically, kailangan tayo may knowledge ng intervention ng mediko, ng Western medicine. Hindi po basta-basta yung aral ng kung saan man nag-aral ka ng seminar, no? Dapat dito, ang lingwahe mo, assassin ka eh. Kaya po sa Bukang Liwayway ng aming pong programa at pananaliksik, pananalita, down to earth po kami. Minsan pinagtatawanan po tayo, no? Siyempre, hindi mo naman kalebel ang mga nanonood lang. Kaya po nag-merge ako ng exorcist, babaylan o sa mga apo natin na maging konektado tayo sa kanila, no? Sapagkat the better na marami mong apo, marami mong supremo, the better you are. Para po talagang makatulong, no? Hindi po yung sasabihin na porke ikaw ay marami mong inaral, hindi ka na tatanggap ng mga payo, advices. Yan po yung running stone. Can absorb a lot of knowledge and wisdom, no? From one self to another, no? Kailangan po ganyan ang ating mindset, open-minded ang ating kapunan ng ating idea sa pamamagitan po ng pagkikipagkapwa. Wala po tayong binabangga, walang sinisino. Sinasabi ko lang po, dapat talaga na huwag na maulit yung kay Tito Rolling membro doon na nakapatay. Kasi hindi pa raw yata hindi pa inahaplos. Pagdating pa lang, pagka baba pa lamang ng sasakyan, po, yun, inatake na sa puso. Pag nandun po kayo sa lugar na yon, sa premises, dumating ang pasyente, pwede magreklamo yung pamilya. Kaya kawawa tayong mga native doctor. Kaya sinasabi ko po na native, yan po ibig sabihin ay herbalario, albularyo, babaylan, at samasaring katawagan sa mababang kaisipan ng panggagamot. Sinasabi ko sa lahat, ito po ang assassin mediko ng Yus Guangdu. Nagpapatrol po muli at nagpapasalamat sa inyo lahat at salamat po sa mga nakikinig sa ating pong payo. Vamos at maligayang po sa mga nagdiriw ng katawan. Gracias, Pilipinas.